I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates. Si Mayor Magalong, mga kababayan, alam po natin, siya po yung special advisor ng ICI, Pero nagulat tayo po kung bakit nag-resign siya, no? Nag-resign siya So ito yung sinabi, mga bes, ayan ang sinabi, GMA Public Affairs, 45 minutes. 11:29 p.m. here. Siyempre, September 26, 2025, no? 11:29 p.m. Breaking news, Baguio Mayor Benji Magalong nag-resign bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Nagbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI. Ito'y kasunod ng utos ni Pangulong Marcos sa kanyang legal team na pag-aralan ang appointment ni Magalong para maiwasan ang posibleng conflict of interest. Because, guys, mayroong lumalabas na issue ngayon. Mayroong mga project, lalo na yung sinasabing covered court, na diskaya po yung contractors, na sabihin na lang natin na may mga depekto. Pero, sa isang panayam ni Mayor Magalong na wala naman daw defect ang mga projects ng mga diskaya sa Baguio. Pero lumalabas yung mga yung mga balita na ulitin natin. Sabihin na lang natin ghost project. Well, I think hindi ghost, para may depekto baga. Well, i-research nyo, tingnan nyo, makikita nyo yan. Ayan sabi dito. Sabi po ni Mayor Magalong, let it also be stated that I have not neglected, diba? Nor will I ever neglect my primary responsibility to the people of the Baguio, whose welfare and interest remain at the core of my public service. So, I think okay naman yung desisyon niya. Kasi bakit kanya? Mahirap din po ang dalawang posisyon na kaharapin. Bakit? Yung ICI, hindi po rin basta-basta po yan. Dahil sa sangkaterbang iimbestigahin mo, tapos kailangan mo laging present. So, ang tanong naman, paano naman yung mga obligasyon niya as a mayor ng Baguio? Di ba parang ang hirap naman? So, I think Mayor Magalong, one of the reasons siguro, yan yun. Di ba? See? Well, ano man po ang mga desisyon, ano ba ang totoong reason sa kanyang pagbitiw, malalaman natin yan sa takdang panahon. Ayan, I heard it tender, may resignation from the Independence Commission for Infrastructure at effective immediately. So tomorrow, wala na siya. Kung natatandaan nyo, nung isang araw, kahapon yata yun, nasa Davao sila o kasama niya po si Secretary Dizon. So, masasabi natin, mahirap po ang role niya din bilang SI. Diba? Special, ano bang role ni Mr. Magalong, mga kababayan? Special advisor pala. Diba? Mahirap po yun. Kasi everyday dapat kumikilos ka. Kanya lang, dalawa ang pwesto niya, mayor at saka special advisor. Hindi mo naman rin pa pwedeng pabayaan yung obligasyon mo sa ICI. Importante po yun. Parang malaman ang mga kurap. So, Mayor Magalong is a good naman, I think, no? Dahil dating sundalo naman ito. Pero ang nakikita ko ay yun yung sinabi ng Pangulo. Ito po yun, Sabi po dito ng balita, inihayag
ng palasyo na muli umanong ipapasilip ni PBBM sa kanyang legal team ang appointments ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng ICI. And those. Sabi ko sa iyo si Mr. President, dami kasi guys, sa totoo lang, ang dami kasi naglalabasan tungkol dito sa mga project dyan sa Baguio. Well, i-research nyo, tingnan nyo, no? So, sabi dito, appointment ni Magalong bilang special advisor sa ICI muling ipakalkal ni PBBM. Ako, mga bes. Si Pangulo pa naman pag nagsalita yan. Walang atrasan, mga kababayan. Talagang sigurado po yan. O ito, para kumpleto detalyado, basahin nga natin ang buo. Appointment ni Magalong bilang special advisor sa ICI muling ipakalkal ni PBBM and goes. Para naman maiwasan ang pag ibig sabihin, para hindi komplikado baga. Conflict of interest. Tama. Kasi kung mayroong issue or mga kaso, no? Maaring masasabi ng mga kababayan natin na hindi naman kayang imbestigahin yan kasi siya ang mismong special advisor ng ICI Well, may punto naman sila. At syempre maraming natutuwa dahil nag-resign siya. Always remember, si Mayor Magalong guys is DDS po yan. Maaring very unfair naman, no? Sa ibang posisyon, no? At sa mamamayang Pilipino, kung i-assign mo yung isang tao na mayroong conflict of interest sapagkat even siya may issue rin, di wala. Diba? Parang favor na lang sa kanya yun. Diba? Hindi niya imbestigahin yung sarili niya. Ika nga, exempted siya doon. Nako po. So, hindi pwede kay Pangulong Marcos Jr. yan. Inihag ni Palace Press Undersecretary Claire Castro na muli umanong ipasisilip ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang legal team kung tama ang pagkakatalaga kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng Independent Commission for Infrastructure. What the heck? Dito kaya ang dahilan kaya medyo nalalagay na siya sa alanganin? Kaya mag-resign na lang? Kasi iimbestagahin na si Mayor Magalong. Well, 'di ba, may kaso ito, mga kababayan. Alam niyo po 'yan. 'Di ba may kaso po 'yan, no? Lalo na po si sino ba yung nagsabi dating Senator Trillanes. Nako, grabe talaga, mga bes. Ang banat ni Senator Trillanes dito kay Magalong, no? Ganun din yung isang mambabatas bago ka magpuna sa iba, sabi nga niya, linisin mo muna yung bakuran mo. Well, may punto naman si Richard Gomez, pero ngayon okay naman na silang dalawa. So sabi dito, mga kababayan, ayan ito kasi kanina sinabi ni Yusek Castro, 'di ba? Well, I think ang Pangulo, mga kababayan, nakakatanggap siya ng mga yung mga news tungkol sa kanya. Pinaparating sa Pangulo na ganito siya, ganito, may problema sa lugar niya. Parang ganun ang dating ba? Well, gets nyo ba kung ano ibig sabihin? Siyempre, ang Pangulo, ayon niya naman ganun, na hindi mo pwede naman na italaga ang isang tao kung siya mismo na mayroong kinasasangkutan na anomalya, di ba? Sa kanilang press briefing nitong Biyernes, September 26, 2025, biginit niyang tila nagkakaroon daw ng problema umano sa Magalong na pagsabayin ng kanyang tungkulin sa ICI at ang pagiging alkalde sa Baguio City. Yun ang sinabi ko, di ba? Pero para mahirapan si Mayor. Di ba? Mahirapan talaga siya. Kasi ang ICI, guys, dapat kailangan tutukan. Nang masawata ang problema sa bansa pagdating sa korupsyon. We all know naman, guys, remember, dekada na po itong korupsyon na ito sa bansa natin. Huwag na naman natin ilagay ang bansa natin kapareho sa ibang bansa na mas kurakot sila. Di ba? Kailangan linisin ng Pangulo bago umalis sa 2028 sa end ng kanyang termino. Para na maging maganda naman ang tingin sa atin. Nang sa ganun, maraming mag-i-invest dito. Di ba?
narinig din po natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya ng oras sa busy siya sa Baguio. City dahil abala siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang kababayan natin sa Baguio City. Ni Castro. Tama naman po yun. Kaya mahirap talaga. Pero I think Mayor Magalong is very very willing naman yan para tumulong. No? Kaya nga, nung isang araw nga, nasa Davao sila eh. Dalawa sila sekretary. So, ibig sabihin, magaling siyang investigador din yan eh. No? So, ang problema nga lang kasi, mayor siya. Talagang mapabayaan niya guys, yung kanyang trabaho. So, ano po ang kapalagayan niyo? Hindi naman po siya pwedeng magbitiw ng pagka-mayor, ayaw niya din yun. Di mas maganda, di mag-resign na lang. At least, hindi naman siya pinaalis ng Pangulo. Hindi naman siya pinagbibitaw. Ang Pangulo lang naman gusto lang i-check yung mga kinasasangkutan, di ba? Kaya, tulad nga sinasabi ko, di ba? May kaso yan si Mayor Magalong before. Ang alam ko graph. Pero, ang nangyari, inabsuelto na po yan ni Ombudsman Martires bago siya umalis. Di kayo naloka. Dagdag pa niya at kailan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio. Dahil siya po ay special advisor, hindi naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya membro ng ICC. Sabi dito mga kababayan, ginit din ni Castro na nakausap nila ang Pangulo at ipinaabot dito ang posibleng conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil sa pagkakaroon ng dalawang posisyon ni Magalong. Tama din, no? At hindi naman po siya pinagbitiw ng Pangulo, pero kung tutuusin dapat ganun. Sayang naman yung kanyang mga nasasakapan sa Baguio, kailangan siya doon talaga. Dahil ang ICI guys, hindi mo naman pwedeng pabayaan yan. Kailangan magtrabaho ka din kasi nagsisuldo ka dyan eh. Oo. Lalo't pa dekalidad din yung mga kasamahan niya. Mga chief justice kamo, mga ex, di ba? At mga abogado, dekalidad sila. Ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral niya ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama o saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi makompromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Saad ni Castro, tama naman po ang desisyon ng Pangulo ay yung sinabi ng Pangulo. Kaya sabi ko sa inyo si PBBM laging batas ang kanyang sinasandigan. Totoo yun. Matatandaan kamakailan lang na punahin ni Senator Win Gatchalian ang pagkakatalaga kay Magalong sa ICI. Hoy, ganun. Ayun kapatid ni ito guys, ni sekretary ng DSWD. Secretary Rex. Oo nga, no? Kasi nga, gawa doon sa mga issue. Di ba? Hindi na natin banggitin. Basta, I think, he need to decide whether he want to be the mayor or he want to pursue this ICI role. Di ba? Parang pangit naman dalawang role. At siyempre, busy sa mayor, busy din sa ICI. Mahirapan si Mayor Magalong talaga. Mahirapan siya. At kawawa din naman. Mas stress yung tao. No, makakapagod ang ICI, oy. Ang daming i-investigahin ilang engineer sa Pilipinas, guys. But it's going to be very complicated to have a dual citizen rule because both rules are very important and it's deserved for time attention. Ni Gatchalian, diba? Parang parang yung tawag dito yung may-ari ka ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas, yung pag-aari mo baga. Pero tulad ng ABS-CBN o kay GMC7, dapat ang may-ari niyan pure Pilipino. Di ba? Hindi dual citizen. Kasi bawal din sa batas yun kung foreigner ang may-ari ng isang network. Di ba yan na nangyari sa ABS-CBN? Doon po nagkaroon ng conflict, no? Si Mr. Lopez kasi nakita doon nga US citizen siya
So, kaya ko hinalimbawa yan. So, kailangan mo magbitiw. 'Di ba? Which citizen ang pwede mong iwanan? US citizen or Philippine citizen? Siyempre, Philippine ka. Yun ang piliin mo at magbitaw ka sa Amerika. Dahil yung negosyo mo nandito eh. Hindi naman pwede ang dual citizen ang pag-aari ng isang malaking kumpanya. 'Di ba? Tulad ng network. Correct me if I'm wrong, guys. So, sabi dito, tuloy, samantala nanatili pa ring alkalde ng Baguio si Magalong sang-ayon sa pahayag na inilabas niya kamakailan matapos pabulaanan ang lumutang na bali-balitang magbibitiw umano siya sa naturang posisyon agay. So, yun mga kababayan. Oy, balita pala eh. Di, totoo pala yun. Balita na magbibitaw. So, I think hindi niya nakayanan. One of the reason. Pero, the main reason is yung mga nakalap kong mga issue, mga bes. So, lalabas din naman siguro yan. Alam ko, may kaso po talaga siyang graph. Pero, naabsuelto ito ni Martires. Bago siyang bumaba sa pagka-ombudsman. So, yun mga kababayan, ano pong komento nyo dito? See you again na may next upload. Bye. Yan, babus. God bless Philippines.